Okay, may isang petsa na umiikot-ikot ngayon online. February 2026. Sabi raw, ito ang araw ng isang napakalaking trahedya. So dito sa ating pagtatalakay, titingnan natin ano ba tong mga propesiya na to na nagbibigay babala sa atin? At ano ba talaga ang kwento sa likod ng mga mensaheng ito? Marami pang darating na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. Grabe, yan agad ang bungad na babala mula sa mga post na susuriin natin. Isang pahayag na, alam mo yon, talagang nagpaparamdam na seryoso to. So, ano nga ba yung mga pangyayaring tinutukoy dito? Sa likod ng mga mabibigat na balang ito, may isang pangalan, Narciso o Lalo. At ayon sa kanya, hindi to opinyon o hula-hula lang, ang misyon daw niya ay galing sa isang direktang, banal na karanasan. Kwento niya, pagkatapos daw ng isang near-death experience, binigyan siya ng tinatawag ng power of mind. Ito raw yung nagbibigay sa kanya ng abilidad na makita hindi lang yung mga kasalanan ng isang tao, kundi pati na rin ang mga mangyayari sa hinaharap. So paano niya raw nakita ang lahat ng to? Sabi niya, sa isang pangitin, may ipinakitang malaking screen sa kanya. Sa isang pitik lang daw ng daliri ng Diyos, doon niya nakita na live na umiere ang mga trahedya habang ang mga tao naman sa mundo tuloy lang sa kanilang mga abalang buhay, parang walang kaalam-alam. At doon daw nagsimula ang misyon niya. At mula nga sa pangitaing yon, puntahan na natin yung mga mas specific na propesiya ng sakuna na ibinahagi niya. Okay, isa sa mga unan niyang nakita ay isang trahedya sa kalikasan, kalahati ng isang bundok, gumuho. Ang tindi ng pagguho, napakalawak daw ng pinsala na yung mga labi nito nakabuo ng isang bagong lawa. Isipin mo na lang yung puwersa na kailangan para mangyari yun, no? Eto pa, may isa pang pangitay na nagsimula raw bilang isang simpleng drawing lang sa papel, tapos bigla na lang daw itong naging live sa isang screen at pinapakita yung kaguluhan, yung mga taong nagtatakbuhan sa takot. At ang mensahe, maraming lugar daw ang magiging bakante o empty. At ito yung isang mahalagang punto niya. Ang mga sakuna raw ngayon, iba na, hindi na tulad ng dati. Halimbawa, kung grabe na para sa atin yung bagyong Yolanda, ang mga darating daw, mas matindi pa. Yung mga bagay na hindi pa natin naranasan, yun na yung mangyayari. At hindi lang to basta bala ha. May specific na numero talagang binigay. 450 kilometers per hour. Grabe yan. Para lang magkaroon tayo ng idea, yung bagyong Yolanda, nasa 300 plus kph yun. Ito, 450. Sobrang lakas, yung tipong mahirap i-imagine kung anong pinsala ang kayang gawin yan, di ba? Inilarawan pa na yung lakas ng hangin mararamdaman na parang intensity 7 na lindol. Kahit daw yung mga bahay na semento, yayanigin ng todo. Habang yung mga puno at ibang estruktura, liliparin na lang na parang mga papel. So, ang tanong, bakit daw kailangang mangyari ang lahat ng to? Ang sagot, ayon sa mensahe, ay hindi lang tungkol sa kalikasan kundi tungkol sa ating pananampalataya at kung paano ito ginagamit o inaabuso ng modernong relihiyon. Ito raw yung sentro ng lahat. Please don't sell my words. Sabi ng mensayero, naggalit daw ang Diyos kasi yung salita niya ginawang negosyo. At inisa-isa niya yung mga puna. Sabi, una, yung salita ng Diyos, ginawang produkto, pinagkakakitaan. Pangalawa, yung mga miyembro, parang binabakuran para hindi makarinig ng ibang turo. Tapos, yung mga patakaran daw, tulad ng sapilitang conversion para lang makasal, para lang to sa pagpaparami ng bilang, hindi sa tunay na pananampalataya. At eto ang pinakamatindi, ginagamit daw yung kahinaan ng tao para makontrol sila, na parang binulag sila sa katotohanan. So, kung yan ang problema, ano naman daw ang solusyon? Ano yung daan patungo sa kaligtasan ayon sa mensahe? Simple lang daw ang solusyon. Walang mga komplikadong rituan o donasyon. Una, pagbabago. Pangalawa, pagsisisi. At pangatlo, lubos na paniniwala. Tatlong bagay lang na nakatuon sa personal na ugnayan mo sa Diyos. At para malinaw yung panawagan ay hindi para umalis ka sa relihiyon mo ngayon. Ang sinasabi lang, yung mahalaga ay yung pagbabago sa loob mo. Yung pagtigil sa pagsunod sa mga turo na ginagawang negosyo ang pananampalataya. Okay, dito na tayo sa huling bahagi. Ito na yung pinaka-urgent na babala na nagtatagni-tagni ng lahat, yung mga propesiya at yung panawagan para sa pagkilos. Handa.
At yung lohika raw sa likod nito ay malinaw. Kailangan daw talagang mangyari yung mga trahedya para mapatunayan na totoo yung mensahe. Ang kaso, sa puntong yon, para sa mga hindi naniwala, huli na ang lahat. At dito natin iiwan ang ating pagtatalakay.